tayo sa umagang ito sa pag-aaral natin sa aklat ng Kolosas. Nasa ika-8 yugto na tayo ng pag-aaral sa bahagi ito ng salita ng Diyos. Kung kayo'y nanood ng interview at ng balita, yung huling press conference sa laban ni Pacquiao at ni Bradley, nakakatawa ang kanilang mga isinaysay patungkol sa kanilang training. Sabi ni Bradley nang siya ay nagsalita, yun daw kanyang training ay mala-impyerno, like a hell, sabi niya. Sabi naman ni Pacquiao, ewan ko, nagpapatawa lang si Pacquiao, pero sabi niya sa kabilang nung siya naman yung magsalita, ang aking training ay amazing at parang langit. Amazing and like a heaven, sabi niya gano'n. Now, siguro si Bradley is just trying to give an impression na dumaan siya sa isang mahirap at mabigat na pagsasanay para paghandaan niya ang kanyang makakalabang si Pacquiao. Si Pacquiao naman is sending an impression na it is just a matter of attitude. Ugali lang yun eh. Kaano bang kahirap din yung pinagdaanan ng training, I have to have a right attitude for this. Kaya nga sabi niya, I enjoy even the top training. Masaya siya at kaya niyang maging masaya kahit na medyo mahirap ang kanyang pinagdaanan. Napagit ko yan kasi tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, aaminin natin lahat ito na ang buhay Kristiyano hindi madali. Tama ba? Christian life is not easy. Ang katotohanan, ang Kristiyano ay inihahalin tulad sa isang digmaan, war. Ito'y inihahalin tulad sa isang takbuhan, running a race. Diba? Hebrews chapter 12, verse 1. Ito inihahalin tulad sa pagsasaka. 2 Timothy chapter 2, verse 6. Yung pagsasaka. Ibig sabihin, ang isang magsasaka, nagtsatsaga siya, naghihintay siya sa araw, umaasa siya na darating ang panahon na aani siya sa pagkatapos siyang magtanim. Ang buhay Kristiyano, inihahalin tulad din ni Apostol Pablo yan sa wrestling o pakikipagbuno. Ephesians chapter 6, verse 12. No, we do not wrestle against flesh and blood, against rulers, against authorities, against cosmic powers, but against rulers, authorities, against cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil in the heavenly places. At alam niyo ba, nakakatuwa sa Biblia, kaya ako paborito ko rin manood ng boxing, inihahalin tulad din ang buhay Kristiyano sa isang boxing. Boxing. At yung makikita niyan sa 1 Corinthians chapter 9, verse 26. Ang punto ko, ang sufferings, ang pagtitiis, ang pagtsatsaga sa pagpapatuloy natin sa ating buhay Kristiyano, bahagi yan dito sa mundo. Sufferings and perseverance is part and parcel of our Christian walk while in this world, while we are in this world. No? Lumalaban tayo sa iba't ibang masamang gawi at sistema ng mundo ito. Lumalaban tayo sa mga personal nating mga struggle, mga kasalanan dito sa puso natin. Kailangan natin magpatuloy sa gitna ng kahirapan at sa gitna ng mga pag-uusik sa buhay. Kailangan natin lumaban para sa katotohanan at kadalisayan ng Ebanghelyo. Kailangan i-preserve natin yung truth. Hindi madaling trabaho yan, hindi ba mga kapatid? Kailangan natin right attitude. Tulad ni Pacquiao. We need to have a right attitude in facing challenges sa ating buhay Kristiyano. Or else, kung hindi tayo magkakaroon ng tamang attitude, sasabihin nga natin, ang buhay Kristiyano parang impyerno. No? At hindi tulad ng sinasabi ng iba na parang na masaya naman tulad ng langit. No, ang iglesia sa Colosas, kumaharap siya sa iba't ibang problema. Isa sa problema na kanilang hinarap ay may mga maling aral na nakapasok sa loob ng iglesia, gumagapang doon sa loob ng iglesia. No? May mga maling aral na nakapasok doon at yung mapapansin nyo, sa simula pa lamang ng pagsusulat ni Pablo sa chapter 1, pinag-aralan natin ito. Kanyang tinuruan at in-encourage ang mga kapatirang labanan, ang mga maling aral. Yan ang dahilan kung bakit doon sa chapter 1, kanyang inilatag doon kung sino si Kristo, yung pagiging superior ni Christ sa lahat ng bagay. Sabi niya, si Kristo ang may likha. Manlilikha. Siya'y nasa taas
chapter 1, verse 15. Ang ibig sabihin nun, siya yung nasa taas ng lahat ng nilikha niya. At siya ang may hawak ng lahat ng kanyang mga nilikha para mapanatili ang kaayusan ng mga planeta, ng mga bituin, ng solar system, ng galaxy, ng Milky Way, lahat ng yan. Hinahawakan niya. Siya ang ulo ng iglesia, sabi ni Apostol Pablo. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay nakikita man o hindi nakikita. No? Mahalaga yan. Kaya sinabi ni Pablo yan dahil siguro si Pablo naman pwede magsalita ng ganito sa mga taga-Colosas, no? Ayon sa report ni Epapras sa mga nangyayari sa kanila. Sa chapter 2, verses 6 and 7, binigyan natin ng diin yan noong nakaraan. Na ang mga mananampalataya dapat lumago siya doon sa pagkakilala niya kung sino si Kristo. Si Kristo ay nasa taas ng lahat ng bagay, may kontrol ng lahat ng bagay, may hawak ng lahat ng bagay, ulo ng iglesia, lahat ng yan, dapat lumago siya sa kanyang kaalaman, sa kanyang kaugnayan kay Kristo tulad ng isang punong nag-uugat, tulad ng isang gusali na matatag, tulad ng isang estudyante na masipag mag-aral. No? Nang may pasasalamat. No, dito sa passage na binasa sa atin ni Omar, nagbigay dito ng babala. No? Kasi doon sa mga nauna, parang hihiwa-tigil lang natin sa chapter 1 hanggang sa chapter 2 verse 5 hanggang sa chapter 2 hanggang nakaraan hanggang sa verse 7. Parang nahihiwa-tigil lang natin na talagang mayroong problema sa iglesia sa Colosas kaya sumulat si Pablo roon No? At yung report doon marahil ni Epapras na siyang magtatag ng iglesia sa Colosas, mayroon talagang maling aral na pumapasok. Pero dito malinaw na mayroon nga talaga. Kasi nagbigay si Pablo na ng babala laban sa mga maling filosofiya at pinaalalahanan niya. No, kita mo, katabi doon sa babala sa mga maling filosofiya, pinaalalahanan niya sila na ito naman yung pakinabang ninyo, maluwalhating pakinabang at pabor na tinanggap ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, He reminds them of the glorious benefits and favor they receive by virtue of their union with Christ. Sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Yan ang mensahe, palagay ko. Yan ang mensahe na gusto sabihin ng mga talata na binasa sa atin ngayon. Ito ang mensahe na yan. We reject falsehood or false doctrine or false belief, false speculation in view of our completeness in Christ. Dahil ganap na yung ating pagpapala kay Kristo. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi ka na dapat magbigay daan sa mga mali, spekulasyon, at mga paniniwalang hindi nakaayon o itinuturo ng banal na kasulatan. The way to fight false teaching is to know your status in Christ. No? And sabi ni Pablo, kumpleto ka na eh. Ganap ka na eh. Wala ka nang hahanapin pa. Siguro kaya minsan, nai-entertain natin yung mga maling aral, hindi natin lubos na naintindihan ano ba yung meron sa ating kay Kristo eh. Yun ang gusto niya sabihin dito. Now, tingnan natin ang dalawang bagay. First, the sense of alertness. Pangalawa, the sense of adequacy. Sense of alertness. Sa verse 8, sabi dito, maliwanag na sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano na dapat maging alerto sa mga maling spekulasyon, maling filosofiya. Tingnan niyo ang salita na ginamit. Kayo mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng tao, ayon sa simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Now, alam niyo, mga kapatid, yung salitang filosofiya, philosophy, sa wikang Ingles, magandang salita yan, ha? Magandang salita yan. Yan ay kombinasyon ng dalawang salita. Yung salitang philo, galing yan sa wikang Griego na phileo, na ibig sabihin ay love. Yung salitang Sophie, galing yan sa wikang Griego na Sophia, na ibig sabihin ay wisdom. Kaya pag pinagsama mo yan, ang ibig sabihin ng philosophy, the love of wisdom. Kung ikaw philosopher, you love wisdom, lover of wisdom ka. No? Alam niyo, nung nag-aaral ako, meron akong 6 na units sa philosophy. Siguro yung iba sa inyo sa college, meron din philosophy. Nag-enjoy ako sa subject na yan, na philosophy. Kasi, ang philosophy, tinutulungan ka na maging palatanong. Kaya lang palatanong habang buhay lang. Walang sagot. Puro tanong lang ng tanong.
No? Yan ang philosophy. Pagka nagkaroon ka na bro, tatanungin mo lahat ng bagay. Ano ba? Magtatanong ka na i-encourage ka na, magtanong na magtanong. Bakit marami mga umiiral na ganito sa mundo? Bakit may mga planeta, may Milky Way, lahat? Tatanungin, bakit may universe? Bakit may Earth? Bakit ganito? Yan ang mga tinatanong dyan eh. Bakit may anong layunin ng buhay? Gaano kahaba ang mahaba? Gaano kaikli ang maikli? Gaano kaputi ang maputi? Gaano kaitim ang maitim? Mga ganun ang tanong doon. Gaano katangkad ang matangkad? Gaano kapantang-panta? Gaano kagwapo ang gwapo? Paano ba natin nasasagot ng mga tanong na yan? Gaano ka masama ang masama? Gaano ka mabuti ang mabuti? Tanong ka ng tanong. Yan ang isang klase ng disiplina na sa ilikang Ingles, it will make you inquisitive. Magiging palatanong ka. Pero ang problema, hindi ka bibigyan ng tamang sagot. Ano ba talaga ang sagot? Ano ang problema? Alam niyo bakit? Sapagkat hindi lang 100, maraming mga philosophers. At iba-iba rin yung kanilang philosophy. Iba-iba at hindi nagkakasundo. Nagkakasalo nga hanggang sila. Ano sagot? Hindi ba? Ngayon, maganda mag-aaral yan kung gusto mong ipalatanong. Pero ito, mayroong tinutukoy ng philosophy dito si Pablo. Isang klase ng filosofiya na hindi nakabatay sa Biblia. Kundi sabi, based on false speculation. It is a philosophy na ang ginagawa, yung Kristyanismo, hinahaluan ng konting paganismo, konting Judaismo, konting mysticism. So, pinagsasama-sama nila yan. Hindi ka binanggit kung anong klase ng sistema yung ng paniniwala yan. Sabi ng iba, Gnostics o naman. Hindi ko naman babanggitin niya kasi wala naman yan doon sa sulat ni Pablo. Pero yung ginawa niya, pinagsasama niya yung Kristyanismo, Judaismo, mysticismo, at paganismo. Pero, ito ang consider natin. Meron siyang binanggit dito ng mga katangian. Hallmark nitong philosophy na ito. Unang-una, sabi niya, it is deceitful. No? Sabi niya, mag-ingat kayo baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng walang kabulang pandaraya. Deceitful. Itong philosophy na ito. Alam niyo ba yung salitang deceitful? Original meaning ng salitang yan dito ay fish hook. Alam niyo fish hook? Yung pagka nagbibingwit, di ba? May hook na mayroong tutawagin sa Tagalog na malalim, sima. Di ba? At doon sa sima na yon, hindi nakikita yun. Nilalagyan ng pain. Yung pain, uod, kung ano man, nakalagay yun doon. Pagka nailagay sa ilalim ng tubig, ang nakikita ng isda, pagkain. Hindi niya nakikita yung hook. Pagkagat niya, akala niya pagkain, yung pala siya na kakainin. Di ba? Ganun yun eh. Ayan, huli na siya. Ganun ang ibig sabihin nito, it is a baited hook. Akala mo, you think it's wonderful. And it's turned out to be deceiving. No, alam niyo, maraming ganyan. Yan din ang problema ng tinatawag natin health and wealth gospel. Ano ba tinuturo ng health and wealth gospel? Sinasabi nila, pag talaga malakas ang pananampalataya mo, yung mga nakaupo sa wheelchair na yan, biglang tatayo yan. Diba? Yung pagpalakas ang pananampalataya mo, kung wala ka, kung medyo nauubusan na yung balanse mo sa bank account mo, nauubos na. No? Yung tinatawag na maintaining balance mo, pagbalik mo, pag-check mo sa bank, ay, puno na. Wala na naman yung palabigasan, biglang magpupuno. Yun ang sinasabi nila, di ba? Pagka hindi nangyari yung pagbalik mo, kulang ka sa pananampalataya. Yan. Yan ang sinasabi, di ba? Yan ay isang klase ng deception. No? Alam nyo, dumating dito yung, 2 beses ako nakaatin ng isang crusade ng araw dito, yung si Morris Cerulo na sabi, magkakaroon ng lahat ng mga mabulag, lahat ng mga pilay, lahat ng mga may cancer, lahat ng mga bingi, tipik, punta, dapat, pumunta na daw, pumunta ka rin. Wala ko nakita tumayo. Kasama ko pa si Papa. Hanggang yung bulag pa rin. Totoo yun. Punta kami, akala rin namin talaga makakakita. Alam mo, nagkasi ko lang doon, generous sila. Meron silang mga binibigay na saklay doon sa mga hindi nakadata. Generous lang talaga sila. Pero ang ibig ko sabihin, yan ay isang deception. Pangalawa, it is man-made
man-made. Ano sabi ni Pablo rito? Na walang ayon sa tradisyon ng man-made yan. Ibig sabihin, hindi nakabatay sa salita ng Diyos, hindi na makikita sa salita ni Kristo, hindi makikita sa turo ng mga apostol, ito'y nasa labas ng kasulatan. Eh, saan ba natin nakuha yung idea na pinaniniwalaan ng maraming tao maging sa Europa na ang tao nang galing sa unggoy? Sa Bible ba yan? No, of course, may mga taong mahilig sa saging, no? Mabalahibo, at mukhang ganon, pero hindi. Parang sinasabi na galing ng tao dyan sa unggoy. Pinaniniwalaan naman sa weird, pero pinaniniwalaan mo marami. Pinaniniwalaan sa Bible. Okay? Pangatlo, sabi, it is elementary. Now, yan ay makikita nyo sa inyong mga translation sa English. Sabi niya, ayon sa simulain ng sanlibutan, hindi ayon kay Kristo. Elementary. Ano, medyo itong bahaging ito, medyo mahirap intindihin ito. In fact, nagbasa ako ng mga commentators sa Bible, sa bahaging ito, iba-iba yung sinasabi nila. Ako, hindi ko maintindihan. Pero, sa tingin ko, no, sa palagay ko, yung ginamit na salita dito na parang elementary o elemental, o sabi doon sa iba, sa English, rudimentary na yan ang ginamit na salita. Eh, ang punto rito, ito ay isang form of irony. Alam mo yung salitang irony? Isang figure of speech yan, yung salitang irony. Maraming ganyan sa Bible. Yung irony, ito ay figure of speech which says the opposite of what it means. Halimbawa, nakita mo yung kaibigan mo, ang taba. No? Sasabihin mo sa kanya, uy, bakit ang pinayat mo? Di ba gano'n? Pero totoo, ayaw mo na sabihin diretso eh. Pero ibig ko sabihin, tumaba ka! O minsan siya, ang lusog ko eh. Kunyari lang yun. Pero totoo, mataba ka, no? Kapal lang po, kuha na. Ibig sabihin, nauubos na. Parang ganyan. Irony yan. Maraming ganyan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa Bible. Ano? Para, ang dami-dami na. Kaya lang, kulang tayo sa time eh. Ano ba? 2 Corinthians chapter 11. Sana tama yung pagkakasulat ko. 2 Corinthians chapter 11, verse 9 ba yun? Ay, sorry. Ang yata. Huwag na. Mga kapatid, medyo nawala ako dun sa, hindi ko na isulat na maayos, no? Pero, mayroong sinasabi doon si Pablo, parang ganito sinasabi ni Pablo eh. Eh, kayo naman, mga hari na eh. Kayo naman, mga magagaling na. Ano kaya sabihin? Hindi talaga sila magaling. Hindi sila hari. No? Yun ang ibig niya sabihin. Ganun lang kasimple yun. May mga ganyan sa Bible. Parang ganito. Akala ng mga tao ito, yung dating nila, mga magagaling sila. Halimbawa, meron silang, nag-aral sila ng mga stars. Alam niyo, alam ba, nag-aral ng mga stars? Kasi yung paniwala ko sa mga stars, mga planet, yung movement ng planet, may kinalaman niya sa buhay natin. Pero di ba, meron yung mga tinatawag na horoscope. Tinitingnan nyo yung, ano ba, kailan ka pinanganak? Sa Sagittarius ka. Pag tingin mo sa, parang totoo, no? Talaga, kasi yan daw ang movement ng stars. Eh, alam niyo, matagal na ginagawa yung unang panahon. Akala mo nung galing-galing na, sabi ni Pablo, hindi, elementary. ABC lang yan. Lahat ng paniniwala pati may kinalaman sa astrology ay hindi nakabatay sa science. Speculation ng lahat yan. No? Yun ang punto na dito. Akala mo advanced na yung teaching, pero ang katotohanan, ABC lang yan, pambata nga tinuturo nila eh. No? Gusto lang nilang magpakita ng hilas, akala mo ang galing-galing nila. Anong ibig sabihin? Maraming ganyan hanggang sa ating panahon ngayon. Mag-ingat daw, sabi, magkaroon kayo ng sense of alertness. Diretso na ako sa pangalawa para hindi tayo masyadong magtagal kasi napakahaba nitong mga talatang ito. Pangalawa, the sense of adequacy. Now, alam nyo, pagkatapos na sabihin ni Pablo rito yung warning, yung instruction na dapat magkaroon ng alertness, agad na itiningin ni Pablo ang kanyang mata kay Kristo. He turned his eyes to Christ. Upang ipaalala niya kung sino si Jesus at kung sino ka, kung Kristiyano ka, sa Kanya. No? Sino ka sa Kanya, who Jesus is, and who they are or who we are in Him. So yan dalawang bagay na titingnan natin. Who Christ is, who we are in Christ. No? Ano
Ano sabi dito? Who Christ is. Verse 9. Balikan natin yung talatang yan. Verse 9. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat sa Kanya naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Sino ba si Kristo? Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng Diyos. All the fullness of God dwells in Him. Ibig sabihin, si Kristo hindi lang siya mukhang Diyos, hindi lamang siya gumagawa ng mga bagay ng Diyos, hindi lamang siya may katangiang taglay ng pagka-Diyos. Siya mismo ay Diyos. He is God Himself. He is the second person of the Trinity. Pangalawa, who we are in Christ. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo ang Trinity at yung pagiging Diyos ni Kristo, isang bagay ang mapapansin, napakahiwaga na naman. Hindi maipaliwanag basta-basta ng utak natin, hindi kayang ilagay dito sa utak natin, pero totoo, it is difficult to grasp, it is mysterious. Alam niyo, meron akong libro, binigay lang sa akin, na patungkol sa Trinity. Ganyan Trinity lang. Yung sinulat ni Robert Lepang. Ayan, but very good isang bagong labas na libro. Ganyan nakapala. Trinity lang. Kahit sabihin natin marami pang paliwanag na libro patungkol sa Trinity, it will remain a mystery, a truth, a biblical truth, but a mysterious. Isang pahiwagang katotohanan na hindi natin kinakailangan unawain na lang ng gusto, kundi tanggapin dahil yan ang sinasabi. No? Yan totoo mga kapatid. Pero mas ito pang higit na mahiwaga mga kapatid. Ano pa yung higit na mahiwaga? Ito, ang higit na mahiwaga ay siya, si Kristo, na ang buong kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Si Kristo, siya yung nasa atin. Siya yung pumupuno sa atin. Siya yung pumupuspos sa atin. Mahiwaga na yan, di ba? Si Kristo, na ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa Kanya, siya ang pumupuno sa atin. Siya ang pumupuspos sa atin. He who is the fullness of God fills us. Yan mysterious. This is one of the mysterious and glorious doctrine of Christianity. Our union with Christ. Kaya, pagbabasahin sa English yan, paulit-ulit yung salitang in Him. Di ba? Sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya. Anong sinasabi nun? May unity ang isang Kristiyano kay Kristo. At iba't iba ang larawan sa Biblia ng pagpapaliwanag niya ng pagiging isa ng Kristiyano kay Kristo. Halimbawa, sinabi ng Biblia, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Diba? Sinabi rin ng Biblia, kayo yung mga living stones, mga buhay na bato na nakatayo sa chief cornerstone. Nilalarawan niya yung isang gusali. Yung gusali may mga hollow blocks. Diba? Nakakapatong dyan. Sa pundasyon. Hindi naman makahiwala yung mga nilagay yung mga pillar dyan sa pundasyon. Nandyan yan. At sabi, kayo yung mga naitatayo sa pundasyon si Kristo. Hindi tayo magkaugnay. Inilarawan din ni Kristo ng Biblia yung relasyon ng mga Kristiyano sa kay Kristo sa pamamagitan ng relasyon ng mag-asawa, husband and wife, mga asawang lalaki. Mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae tulad ni Kristo na minahalakan niya ng iglesia. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki tulad ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo. Ganun. Si Kristo daw ang ulo ng iglesia. Tayo ang katawan. So mayroon tinatawag na union. Now, what does it mean to be united with Christ? Now, paliwanag ko lang mabilis. Pag sinabi ikaw ay naging kaisa ni Kristo, hindi ibig sabihin nabawasan ng pagkatao mo, nagbago ka. Pagpasok mo, biglang parang may kung anong bagay na nangyari, nabago yung mukha mo, o nabago yung itsura mo, ano. Hindi. Ano mo, parang ganito. Pag nag-asawa ka, when you marry a person, you don't cease to be who you are. Diba? Kung nag-asawa ka, hindi nababawasan yung pagiging pagkatao mo. Nandoon pa rin yan. Nandoon lahat yan. No? Kaya lang, pumapasok ka sa isang relasyon, sa isang intimacy, sa isang malapit na ugnayan na hindi mo
gawa, hindi nangyari sa iyo noon. No? Ganun din tayo kay Kristo. Nung tayo nagkaroon ng relasyon kay Kristo, hindi tayo naging Kristo. No? Hindi rin si Kristo naging tulad natin. We do not become God. We do not become Christ. Eh si Kristo hindi rin naging katulad natin. Pero we enter into a covenantal relationship with Him na kung saan lahat ng benefits sa buhay ni Kristo at sa ginawa ni Kristo at sa kamatayan ni Kristo at sa muling pagkabuhay ni Kristo nasa atin lahat. Dumadaloy sa atin. Now, isa-summarize ko lang yung binanggit ni Pablo mula sa verse 11 to verse 15. Alam mo, we can preach maaaring ilan pang mga isang buwan para dito lang sa mga talatang ito. Kaya lang ayaw ko lang masyadong magtagal tayo dito. No? Gusto ko lang i-summarize. Unang-una, we die in Christ. Tayo'y namatay kay Kristo. Anong ginamit na salita niya dyan? Bautismo. Tingnan mo. Diba sabi niya, verse 12, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo. Yung salita lang, diba? Napakahalaga niya. Kaya tayo nagbabautismo. No? Hindi lang yan patotoo sa mga tao na tayo Kristiyano. May nilalarawan yan sa harapan nila na tayo ay parang namatay rin tulad ni Kristo. Inilibing din kayo. Hindi talaga tayo namatay at inilibing nun. Si Kristo yun pero dahil may kaugnayan tayo sa Kanya, yung pagkakamatayan niya at pagkakalibing niya ng 3 araw doon sa lupa, eh parang nandun din tayo kasama niya. At inilalarawan natin yun sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga binabaptize natin nag-immersion. Kasi yung immersion is the exact representation ng burial ni Christ. Diba? Ano ba? Circumcision, sabi niya rito. Verse 11, sa Kanya ay tinuli rin kayo sa pagtutuling hindi gawa ng kamay. Sa pamamagitan ng paghubad ng katawan lamang sa pagtutuli ni Kristo. Alam niyo ba yung salitang pagtutuli? Ano? Yung earthly circumcision, alam naman ng lahat sa atin dito, ng mga kalalakihan. Yung pong pagtutuli ay cutting of the skin, di ba? Ito ay pagpuputol ng isang bahagi ng balat sa maselang bahagi ng katawan ng lalaki. No? Parang nag-cut off. Yung nangyari kay Kristo, he was cut off from the land of the living. Pinutol siya doon sa lupain ng mga buhay. Nung pinatay siya, parang pinutol siya. Yung nangyari sa kanya, nangyari rin sa akin. Kaya sa pananampalataya, so we die with Christ. And then, number 2, we live in Christ, or we live with Christ. Anong ginamit na salita niya? Alam niyo yung bautismo? Hindi pag binautismo ka, hindi ka naman inilubog. Pagkatapos, pag binabautismo ka sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu, nilubog mo, okay? Sige, kumakanalangin na tayo, habang na lang nakalubog, hindi. Hindi naahon mo, di ba? At yung pag-ahon ay simbolo ng ng muling pagkabuhay. Na si Kristo pagkatapos ang 3 araw, siya yung muling nabuhay. Nagkaroon ng buhay tayo dahil kay Kristo sa muling pagkabuhay niya. At meron tayong pag-asa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo, mamamatay din tayong lahat. Whether you like it or not, we will die kung hindi pa darating si Kristo. Pero kung nakay Kristo ka, you will have the hope that you will be raised in the last day because of the resurrection of Christ. And last but not the least, we are delivered in Christ. Tayo ay mga iniligtas, sinagip, binayaran dahil kay Kristo mula sa ating mga utang. Maraming verse din lagi at kayo mga patay, verse 13, sa inyong mga kasalanan, sa dito pagtutuloy ng inyong laman, kanyang binuhay kayo kasama niya, nang ipatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. 14, pinawi ang sulat kamay na laban sa atin ng mga tuntuning sa lungat. Sa atin, ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Inalisan niya ng sandatang mga pinuno ng mga may kapangyarihan, sila'y ginawa niyang hayag sa magdana ng tatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. No. Maraming kaya tayo sabihin yan. Pero ang punto lang, tayo ay, we are delivered from our debts. Tayo may utang,
binayaran niya. Pinatawad. Ipinagkasundo tayo sa Diyos. Ang krus, ang tumapos ng ating condemnation, ng paghatol sa atin, at ng band-aid sa kasalanan. Sabi niya, di ba? Inalis niya, pinawi niya ang lahat ng sulat kamay laban sa atin na sa pagtuling salungat sa atin. Ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Inalis ang pagkagapos ng kasalanan. Ang punto ay, kumpleto tayo kay Kristo. Lahat ng kailangan natin na kay Kristo na. Alam niyo, ang katotohanan, ang mga Kristiyano, sila ang mga mayayaman. Christian men and women, sila yung mga true rich person in the universe dahil kay Kristo. At wala, kung naiintindihan mo yan, wala kang dahilan para tumigil sa pagtakbo sa iyong tinatahak. Wala kang dahilan para ikaw ay tumigil sa paglilito, sa pagsamba, sa panangaral at paghahayag ng mabuting balita, sa paglaban para sa katotohanan at kabanalan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng mga panganib, maging ng kamatay. Siguro, magpo-pause lang ako ng saglit. Tatanungin ko yung ilan sa inyo rito. Na kay Kristo ka na ba? Ikaw ba ay na kay Kristo na? Hindi ko tinatanong kung gaano ka nakatagal dumadalo rito. Na kay Kristo ka na ba? Kung wala ka pa kay Kristo, anong hinihintay mo? May naghihintay na galit na darating. Ang puot ng Diyos ay darating sa mga makasalanan. Kung wala ka pa kay Kristo, ano man ang sitwasyon mo dito sa mundo, walang kabuluhan lahat ng yan. Kaya, ang aming hamon sa iyo, lumapit ka na rin kay Kristo. Kay Kristo mo lang makikita ang akumpletuhan, ang kasapatan, ang kaganapan na masasabi mo ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Masaya ka man, maligaya ka man, mamatay ka man, alam mo kung saan ka pupunta. May karamdaman ka man, alam mo, may karamdaman yan, dito lang yan. Di ba? Mahirap ka man, alam mo, may kahirapan, dito lang naman yan sa mundo, may bilang ang buhay. Mayroong kayamanan, may kalusugan, may walang hanggang buhay na naghihintay sa iyo, higit na makulay na hindi may paliliwanag para sa mga tao na kay Kristo. Kaya, kung wala ka pa kay Kristo, lumapit ka kay Kristo. Kay Kristo na. Umawi tayo. Bago tayo matapos sa isang tanong. In Christ alone.